Si Grace ay isang simpleng may bahay na naninirahan kasama ang kanyang asawang si Leo, ang kanilang kasambahay na si Mara, at si Marco, na kababatang kapatid ni Leo na pansamantalang nakikitira sa kanila. Sa unang tingin, tahimik at maayos ang kanilang tahanan, ngunit unti-unti may mga bagay na bumabagabag kay Grace. Tahimik ang kusina nang pumasok si Grace isang umaga. Nakita niyang abala si Mara sa pag-aayos ng mesa, habang si Marco naman ay nakaupo sa gilid, hawak ang kanyang telepono, ngunit paminsan-minsang tumitingin kay Mara. Hindi iyon nakaligtas kay Grace. "Mara, tapos na ba ang labada?" Tanong ni Grace habang iniinom ang kanyang kape. "Opo, Ate Grace. Lalabas lang po ako mamaya para bumili ng suka," sagot ni Mara, halos hindi tumingin kay Grace. May kakaiba sa kilos nito, parang balisa. Napansin ni Grace ang kaba sa boses ni Mara. Sa mga nakaraang araw, tila mailap ito at bihirang makipag-usap. Samantala, si Marco naman ay tila palaging nandoon tuwing si Mara ay malapit. Lagit-laging nagtatangkang makipagkwentuhan. Simula nang dumating si Mara sa bahay namin, napansin ko ang kanyang pagiging masipag at tahimik. Hindi siya mahilig magkwento, pero sa mga mata niya, alam mong marami siyang dinadala. Ngunit iba ang kilos niya kapag si Marco ang kausap. Ngumiti si Marco? Wala lang, Ate Grace. Minsan kasi nakakainip dito kaya nagpapahangin lang. Habang nag-usap sila, dumaan si Mara upang kunin ang baso sa mesa. Hindi nakaligtas kay Grace ang tingin ni Marco na sumunod kay Mara hanggang makalabas ito ng kusina. Tahimik si Grace, ngunit naglalaro sa kanyang isipan ang nakita. Noong isang hapon, habang abala si Grace sa pagtutupi ng mga damit, narinig niya ang tawa ni Marco mula sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad papunta doon at nakita si Mara at Marco na nagkukuwentuhan. Si Marco ay nakaupo, habang si Mara naman ay nakatayo. Hawak ang isang kutsara, tila nagpapaliwanag ng kung anong bagay na ikinatawa ng bayaw. Naalala ko ang mga kapatid ko tuwing pinapatawa mo ako. Salamat, Marco. Narinig niyang sabi ni Mara na may bahagyang angiti. Mara, pwede mo ba akong tulungan sa banyo mamaya? Biglang tanong ni Grace na ikinagulat ng dalawa. Napansin niyang biglang nagpalit ng ekspresyon si Mara, parang nahuli sa akto. Opo, Ate Grace, sagot ni Mara. Mabilis na tumayo ng tuwid. Biglang natigil ang kanilang kasiyahan at bumalik si Mara sa kanyang ginagawa. Habang naglalakad si Mara palabas, bumalik sa isipan ni Grace ang kaunting nalalaman niya tungkol sa kasambahay. Alam niyang si Mara ay lumuwas mula sa probinsya upang magtrabaho. Pinakamatandang anak ito sa isang malaking pamilya at matagal nang nagtatrabaho upang suportahan ang mga gastusin ng pamilya matapos magkasakit ang kanilang ama. Sa kabila ng pagiging masipag at maasahan, madalas niyang nakikita ang lungkot sa mga mata nito. Simula nang iniwan ni Mara ang pamilya niya sa probinsya, alam kong mahirap para sa kanya ang malayo. Pero bakit parang nag-iba siya nitong mga nakaraang araw? Bulong ni Grace sa sarili. Sa gabing iyon, nagising si Grace sa mahihinang yabag mula sa kusina. Tahimik niyang binuksan ang pinto ng kanilang kwarto at bumaba. Sa liwanag mula sa lampara sa kusina, nakita niya sina Marco at Mara na magkasama. Nakasandal si Mara sa lababo habang si Marco naman ay nakaharap dito, nakangiti. Hindi niya marinig ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ramdam niya ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Bumalik si Grace sa kanilang kwarto ngunit hindi siya mapakali. Bakit parang may hindi tama? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Parang apoy na unti-unting lumalaki ang kanyang hinala na hindi niya mapigilan. Kinabukasan, habang inaayos ni Grace ang mga plato sa mesa, lumapit si Mara upang magpaalam. Ate Grace, bibili lang po ako ng kailangan sa tindahan, sabi ni Mara. Oo, pero Mara, ayos ka lang ba? Napansin ko kasi parang tahimik ka nitong mga nakaraang araw, tanong ni Grace. Pilit na inilalabas ang kanyang pag-aalala. Opo, ate. Wala naman po, sagot ni Mara, ngunit nakita ni Grace ang bahagyang pag-iwas ng mga mata nito. Lalong tumindi ang kutob niya. Habang naglalakad si Mara palabas, napansin ni Grace si Marco na nakatingin mula sa itaas ng hagdan. Napansin niya kung paano nito sinundan ng tingin si Mara hanggang mawala ito sa pintuan.
Noong gabing iyon, naalala ni Grace ang mga pagkakataong tila may kakaibang nangyayari sa pagitan ng dalawa. Isang gabi, nakita niyang tinutulungan ni Marco si Mara na abutin ang isang kaldero mula sa mataas na istante. Ang hawak ni Marco sa kamay ni Mara ay nagtagal ng ilang segundo kaysa sa inaasahan, bagay na hindi nakalampas kay Grace. Sa gabing iyon, habang nagmumuni-muni, naalala ni Grace ang scarf na nakita niyang nakalagay sa bulsa ng coat ni Marco noong linggo. Isang bagay na tila normal, pero bakit tila kay Mara yon? Pinipilit niyang huwag mag-isip ng masama, pero sa loob-loob niya, ramdam niyang may mali. Ang mga bagay na ito ba ay gawa-gawa ko lang o may dapat ba talaga akong malaman? Bulong ni Grace sa sarili habang nakaupo sa sala. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang isipan, parang may bumubulong na ang tahanang ito ay nagtatago ng isang malaking lihim. Habang iniisip niya ito, muling pumasok si Marco sa kusina at ngumiti sa kanya. Ate Grace, gabi na? Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Dapat yata ikaw ang tanungin ko ng ganyan, Marco. Sagot ni Grace habang tinitigan ang bayaw. Sa ilalim ng liwanag ng kusina, parang masyadong inosente ang ngiti nito at mas lalong tumindi ang kanyang hinala. Si Mara ay tahimik na naglalakad pa uwi mula sa tindahan. Dala ang mga mabibigat na supot ng pinamili. Gabi na at malamig ang hangin, ngunit walang nakakaalalang sumundo sa kanya. Habang naglalakad, biglang lumitaw si Marco mula sa dilim, naka-jacket at may dala pang flashlight. Mara! Bakit hindi mo man lang ako sinabihan na bibili ka? Ang bigat ng dala mo, sabi ni Marco habang mabilis na inaabot ang mga supot mula sa kamay ni Mara. Okay lang po ako, Kuya Marco. Sanay naman na ako, sagot ni Mara, bagamat hindi maitatago ang ngiti sa kanyang mukha. Mara, hindi mo kailangang magpasa ng lahat ng bigat mag-isa. Dito, may karamay ka, sabi ni Marco habang naglalakad silang magkasabay pa uwi. Sa dilim ng gabi, para bang mas lumapit ang espasyo sa pagitan nila. Ramdam ni Mara ang init ng kamay ni Marco sa paghawak nito sa mga supot at sa simpleng sandaling iyon, parang natunaw ang lahat ng bigat na dala niya. Pagkarating nila sa bahay, nagpasalamat si Mara. Salamat, Kuya Marco. Sa totoo lang, nakalimutan ko nang may halaga ako. Sabi niya, halos pabulong. Ngumiti si Marco. Mara, huwag mong kalimutan yan. Hindi mo kailangan laging unahin ang iba. Pagpasok nila sa bahay, nakita ni Grace ang dalawa mula sa sala. Ang mga mata niya ay mabilis na pumansin sa paraan ng pagngiti ni Mara at ang masyadong maingat na kilos ni Marco. Hindi niya pinahalata, ngunit sa loob-loob niya, isang malaking tanong ang bumabagabag. Bakit parang may kakaiba sa kanila? Sa kusina, tahimik na naghuhugas ng pinggan si Mara, kinabukasan nang biglang dumating si Marco. Dala nito ang ilang gulay mula sa hardin at inilapag sa mesa. Mara, para sa iyo, sabi niya, halos kaswal, ngunit ang titig nito ay puno ng sinseridad. Napangiti si Mara. Naku, salamat po, Kuya Marco. Sobrang bait niyo naman. Hindi lang ako mabait, mabuting tagapakinig din, biro ni Marco. Kung may gusto kang ikwento, huwag kang mag-atubili. Tumigil si Mara sa ginagawa at saglit na tumingin kay Marco. Para bang nagkaroon siya ng lakas ng loob na magbukas. Alam mo, Kuya Marco, mahirap ang buhay sa probinsya. Palaging inuuna ang pamilya. Nung magkasakit si tatay, ako ang kailangang lumuwas. Wala akong ibang iniisip kundi kung paano matutulungan ang mga kapatid ko. Kwento niya, bahagyang nanginginig ang boses. Hindi madali ang ginagawa mo, Mara. Pero huwag mong kalimutang alagaan din ang sarili mo, sagot ni Marco. Ang boses nito ay puno ng lambing. Sa sandaling iyon, tila naging mas magaan ang loob ni Mara, ngunit sa parehong pagkakataon, alam niyang mali ang nararamdaman niya. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Grace ang lalong pagiging palagay ng loob ni na Marco at Mara sa isa't isa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kurtina, nakita niyang magkasama ang dalawa sa hardin. Nagpapalitan ng ngiti at tawanan habang inaayos ang mga halaman. Hindi naman masamang magkaibigan sila, bulong ni Grace sa sarili. Ngunit sa paraan ng kanilang pagtitinginan, hindi niya mapigilang maghinala na may mas malalim pang nangyayari. Kinagabihan tahimik si Mara habang nakaupo sa kanyang kama. Hawak niya ang isang lumang litrato ng kanyang pamilya.
Iniisip niya kung ano ang sasabihin ng kanyang ina kung malalaman nito ang nararamdaman niya. Hindi dapat, bulong niya sa sarili. Ngunit sa kabila ng kanyang pangaral, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso tuwing nagkakasama sila ni Marco. Isang gabi, habang nagsasara si Mara ng mga bintana, lumapit si Marco at nag-abot ng flashlight. Para hindi ka mahirapan, sabi nito, ang kanilang mga kamay ay sandaling nagtagpo at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo para sa kanilang dalawa. Salamat, sabi ni Mara, ngunit hindi niya maitago ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nagtagal ang kanilang titigan bago siya bumalik sa kanyang ginagawa. Si Marco naman ay tumalikod, ngunit ramdam niyang isang bahagi ng puso niya ang naiwan sa kusina. Sa simpleng salita ni Marco, parang natunaw ang lahat ng lungkot na taglay ni Mara. Ngunit alam nilang pareho, mali ang nararamdaman nila. Naisip ni Grace habang tahimik siyang nakamasid mula sa hagdan. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa, ngunit hindi niya pa kayang harapin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, lalong naging halata ang koneksyon ni Marco at Mara. Kapag nag-uusap sila, tila walang ibang tao sa paligid. Ang kanilang mga titig ay puno ng hindi sinasabi, ngunit ramdam ang bigat ng damdamin. Habang nagpapahinga si Grace sa sala isang hapon, narinig niya ang tawa ni Marco mula sa kusina. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip. Nakita niyang inaayos ni Marco ang buhok ni Mara na tila natanggal ang suklay habang nagluluto. Ano ba ito? Nakakahiya naman, sabi ni Mara habang tinatawanan ang sarili. Wala yon. Sa totoo lang, bagay sa'yo kahit ano, biro ni Marco na may bahagyang ngiti. Sa tagpong iyon, ramdam ni Grace ang pag-init ng kanyang ulo. Bakit parang nagiging masyadong malapit sila? Tanong niya sa sarili. Sa gabi, habang tahimik na nag-uusap si Grace at Leo sa kwarto, naglakas loob siyang banggitin ang kanyang obserbasyon. Napapansin mo ba si Marco at si Mara? Parang masyadong nagiging komportable ang dalawa, sabi ni Grace. Naku, Grace. Wala yan. Magaling lang makibagay si Marco, sagot ni Leo, tila walang pakialam. Ngunit para kay Grace, hindi sapat ang sagot na iyon upang alisin ang kanyang pangamba. Habang nakahiga si Grace, hindi niya mapigilang pag-isipan ang mga nangyari. Ang mga titig ni Marco kay Mara, ang mga simpleng tulong na puno ng kahulugan at ang unti-unting pagbabago sa kilos ni Mara. Alam niyang kailangang malaman ang totoo, ngunit natatakot siya sa maaaring madiskubre. Kapag masyado kang nagtiwala, madalas ka ring masaktan, bulong niya sa sarili. Sa gabing iyon, napuno ng mga tanong ang kanyang isip. Ano ang dapat niyang gawin? At paano kung tama ang kanyang hinala? Sa bawat sandali, lalong bumibigat ang damdamin ni Grace habang unti-unting nagiging malinaw na ang tahanang ito ay hindi na tahimik tulad ng dati. Tahimik ang bahay sa kalagitnaan ng gabi. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng hangin na sumisilip sa bintana. Si Mara ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang isang sulat mula sa kanyang ina. Binabasa niya ang mga salitang puno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila nito, nararamdaman niya ang lungkot at pagod ng pagiging malayo sa pamilya. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa kanyang mata. Ngunit agad niya itong pinunasan nang marinig ang mahinang katok sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, si Marco ang nandoon. Ang mukha nito ay halatang balisa. Mara, pwede ba tayong mag-usap? Nagatubili si Mara, ngunit tumango rin. Pasok ka, Kuya Marco, mahinang tugon niya. Pagpasok ni Marco, isinara niya ang pinto at umupo sa isang lumang silya malapit sa kama ni Mara. Alam kong gabi na, pero hindi ko kayang matulog ng ganito. Kailangan ko nang makakausap. May problema ba? Tanong ni Mara, pilit na hinuhubog ang kanyang boses na parang walang nangyayari. Tumango si Marco. Minsan iniisip ko, bakit parang ako na lang ang laging may kulang? Si Kuya Leo may maayos na pamilya. Ako wala. Iniwan ako ng lahat. At ngayon, nandito ako. Parang pabigat lang. Nagbuntong hininga si Mara. Kuya Marco, huwag mong sabihin yan. Hindi ka pabigat. Alam mo, minsan ganun din ang nararamdaman ko. Wala akong sariling buhay. Lahat ng ginagawa ko para sa iba, pero sino ba ang nag-aalala para sa akin? Ang sagot ni Mara ay parang kidlat sa puso ni Marco. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Mara. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin, Mara.
Hindi ko na kayang pigilan. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Mara. Sa una, bahagya lamang, ngunit nang hindi binawi ni Mara ang kanyang kamay, naglakas loob siyang pisilin ito. Mara, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas nang hindi ito sinasabi. Mahal kita. Si Mara ay bahagyang umatras. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon. Marco, alam kong mali ito. Pero sa iyo ko lang naramdaman na may halaga ako. Sa iyo lang ako naging masaya. Ang kanilang mga salita ay parang bulong, ngunit puno ng damdaming matagal nang kinikimkim. Dahan-dahang inilapit ni Marco ang kanyang mukha, at nang hindi na nakapagpigil, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Ang halik ay mabagal, puno ng pag-aalangan, ngunit unti-unting naging mas malalim habang ang damdamin nilang dalawa ay tuluyang nilamon ng kanilang pagnanasa. Hinaplos ni Marco ang mukha ni Mara. Ang mga daliri niya ay dumaan sa kanyang pisngi, pababa sa kanyang leeg. Si Mara naman ay humawak sa braso ni Marco, mahigpit ngunit nanginginig, parang nilalabanan pa rin ang sariling damdamin. Sa bawat haplos at paghinga, ramdam nila ang init ng isa't isa. Ang silid ay tila lumiit, nagiging kanlungan ng kanilang bawal na sandali. Samantala, si Grace ay hindi mapakali sa kanyang kwarto. Kanina pa siya gising, iniisip ang mga bagay na napapansin niya sa bahay. Tumayo siya at nagtungo sa kusina upang uminom ng tubig, ngunit napansin niyang may ilaw mula sa kwarto ni Mara. Napakunotnoo siya at dahan-dahang lumapit. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahinang bulong mula sa loob ng kwarto. Nagtaka siya kung sino ang kausap ni Mara sa ganitong oras ng gabi. Nang makarating siya sa pinto, napansin niyang bahagyang nakaawang ito. Sumilip siya, at ang kanyang nakita ay parang isang suntok sa kanyang dibdib. Sa loob ng kwarto, nakita niya sina Marco at Mara. Magkayakap ang dalawa, ang kanilang mga labi ay magkalapit, habang ang mga kamay nila ay dahan-dahang nagtatagpo. Ang ekspresyon sa mukha ni Marco ay puno ng pananabik, habang si Mara naman ay halatang naguguluhan, ngunit hindi tumitigil. Sa bawat halik at haplos, nakita ko ang isang lihim na wawasak sa aming tahanan. Hindi ko alam kung galit, sakit, o pagkabigo ang nararamdaman ko noon. Bulong ni Grace sa sarili habang dahan-dahang umatras mula sa pinto. Hindi niya namalayang napakapit siya sa dingding upang hindi siya matumba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipilit niyang itago ang anumang tunog na maaaring makagambala sa dalawa sa loob. Tumulo ang kanyang luha, ngunit hindi niya ito pinansin. Sa halip, tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto. Sa kwarto, naupo si Grace sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tuhod. Paano nangyari ito? Paano ko hinarap ang isang bagay na hindi ko inaasahan? Tanong niya sa sarili. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala ng kanyang pamilya, ang mga ngiti ni Leo, at ang mga pagkakataong akala niya ay buo ang kanilang tahanan. Habang nakaupo si Grace, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Mara. Sinilip niya mula sa maliit na awang ng kanyang sariling pintuan. Nakita niya si Marco na palabas. Ang mukha nito ay halatang balisa, ngunit hindi nagsasalita. Napatitig siya kay Marco hanggang sa ito'y umakyat muli sa kanyang kwarto. Ang lihim na ito, anong gagawin ko? Bulong ni Grace. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang kanyang isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang nakita niya. Ang halik, ang mga haplos, at ang hindi maitatangging damdamin sa pagitan ni na Marco at Mara. Sa bawat oras na bumabalik ang eksena sa kanyang isipan, lalo siyang napupuno ng galit at pagkabigo. Sa kabilang banda, si Mara ay nakahiga, nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak. Alam niyang mali ang nangyari, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang init ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap. Patawad, Ate Grace, bulong niya sa sarili habang unti-unti siyang pumikit. Si Marco naman ay tahimik na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak niya ang kanyang ulo, iniisip ang bawat sandaling nagdaan. Anong ginawa ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit kahit sa kanyang pagkakagulo, alam niyang hindi niya kayang itanggi ang nararamdaman niya para kay Mara.
Sa umagang sumunod, tahimik ang bahay. Si Grace ay nagluto ng agahan, ngunit halatang hindi siya makausap. Si Mara naman ay hindi makatingin ng diretso sa kanya, habang si Marco ay pilit na iniiwasan ang tingin ng lahat. Ang gabi ng lihim ay natapos, ngunit ang sugat na iniwan nito ay magsisimula pa lang, bulong ni Grace habang nakatingin sa kanilang hapagkainan. Ang tahimik na bahay na ito na dati niyang itinuring na kanlungan, ngayon ay puno ng mga lihim at kasinungalingan. Madilim pa nang magising si Grace kinaumagahan. Halos hindi siya nakatulog matapos ang nangyari noong gabi. Habang abala sa kusina, pilit niyang binabalikan ang eksena, ang mga halik, ang haplos, at ang kataksilang winasak ang kanyang tiwala. Narinig niyang bumukas ang pinto ni Mara at sa kanyang galit, hindi na siya nakapagpigil. Mara, malamig niyang tawag habang hinihintay itong lumapit. Nanginginig si Mara habang papunta sa kusina. Alam niyang hindi maiiwasan ang pag-uusap na ito. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Grace, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Grace. Ano, Mara? Ano ang sasabihin mo? Putol ni Grace. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Nakita ko kayo kagabi. Ikaw at si Marco. Biglang tumulo ang luha ni Mara. Ate Grace, patawarin niyo ako. Hindi ko ginusto ito. Pero sa lahat ng tao na nagtrabaho ako dito, ngayon lang ako nakaramdam ng pagmamahal. Tumayo si Grace, hindi mapigilang magtaas ng boses. Mal, anong pagmamahal ang sinasabi mo? Alam mo bang winasak mo ang tiwala ko? Sa bahay ko, sa ilalim ng bubong namin, ginawa mo ito? Ate Grace, hindi ko intensyon na saktan kayo. Sagot ni Mara. Nanginginig ang boses. Pero hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Si Marco, ginawa niyang maramdaman ko na may halaga ako. Halaga? Humalakhak si Grace puno ng sarkasmo. At ang halaga ng pamilya ko, Mara. Ang halaga ng tahanang ito, nasan na? Hindi na sumagot si Mara. Patuloy lamang siyang umiiyak, pilit na inuunawa ang bigat ng kanyang kasalanan. Ngunit bago pa makasagot si Grace ng isa pang tanong, pumasok si Marco, halatang narinig ang sigawan. Grace, tama na, sabi ni Marco. Nakatingin ng diretso kay Grace. Ako ang may kasalanan dito. Ako ang unang lumapit kay Mara. Ako ang nagparamdam sa kanya ng mga bagay na matagal nang kulang sa buhay ko. Huminga ng malalim si Grace, puno ng galit at pagkabigo. Ikaw, Marco, anong karapatan mong sirain ang tahanang ito? Karapatan? Sumiklab si Marco. Anong karapatan ang meron kayo para husgahan ako? Alam mo ba kung gaano kahirap ang pakiramdam ng pagiging ikalawa sa lahat ng bagay? Si Kuya Leo ang may lahat ng perpekto. Ako, wala. Iniwan ako ng lahat. At ngayon, nandito ako. Parang pabigat lang. Nagbuntong hininga si Grace. At dahil diyan, sisirain mo ang pamilya namin? Tanong niya, ang boses ay mas mataas kaysa dati. Hindi ito tungkol kay Leo. Tungkol ito sa desisyong ginawa mo. Ginamit mo si Mara para sa sariling interes mo. Ginamit? Sigaw ni Marco, bakit hindi pwedeng mahalin si Mara? Dahil kasambahay siya? Dahil hindi siya kasing yaman natin? Hindi ito tungkol sa yaman, Marco. Ito'y tungkol sa pamilya nating winasak mo. Sagot ni Grace, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. At si Mara, siya ay kasambahay na itinuring ko ng parang pamilya. Akala ko mapagkakatiwalaan ko siya. Habang patuloy ang pagtatalo ni na Marco at Grace, biglang bumaba si Leo mula sa kwarto, halatang gising na gising mula sa kanilang sigawan. Ano ang nangyayari dito? Tanong niya, nanlaki ang mga mata nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Grace. Tanungin mo ang kapatid mo, sabi ni Grace, halos papulong, ngunit puno ng galit. Tanungin mo siya kung anong ginawa nila ni Mara kagabi. Natigilan si Leo. At sa unang pagkakataon, napansin niya ang pag-iwas ng tingin ni Marco at Mara. Ang tahimik na gulo na bumalot sa bahay ay biglang sumiklab sa isang matinding pagtatalo. Marco, totoo ba ito? Tanong ni Leo. Ang boses ay naninikip sa galit. Oh, kuya, sagot ni Marco, diretso ang tingin sa kanyang kapatid. Mahal ko si Mara. Halos hindi makapagsalita si Leo. Mara, sa bahay na ito, sa harap ng asawa ko. Kuya Leo, patawad, sabi ni Mara. Ang luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mukha. Hindi ko ginusto ito.
Pero si Marco ang nagparamdam sa akin ng pagmamahal na matagal ko nang hinahanap. At ano ang dapat kong gawin ngayon? Magpasalamat? Sagot ni Leo, ang kanyang galit ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Marco, paano mo nagawa ito sa akin? Bago pa makasagot si Marco, si Grace ang pumutol. Leo, hindi ito tungkol sa iyo lamang. Si Mara, hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Siya ang bumubuhay sa pamilya niya sa probinsya. Iniwan niya ang lahat para sa kanila. Napagod siya at sa tingin ko nalito, pero hindi iyon dahilan para gawin ito. Sandaling natahimik ang lahat. Ang salita ni Grace ay parang hangin na pumawi sa init ng silid. Si Mara ay tahimik na umiiyak, si Marco ay nakatungo, at si Leo ay nakatitig lamang sa sahig. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ang sugat na iniwan ng gabing iyon ay malinaw na nag-ugat sa kanilang lahat. Sa sandaling iyon, binalikan ni Grace ang unang araw na dumating si Mara sa kanilang bahay. Naalala niya ang maingat na kilos nito, ang pagpupursigi sa bawat gawaing bahay, at ang tahimik nitong pagluha tuwing napag-uusapan ang pamilya sa probinsya. Sa kabila ng lahat, itinuring niya itong bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang bigat ng pagtataksil na hindi niya kailanman inaasahan. Ang pamilyang ito, bulong ni Grace, halos hindi marinig, ay kailangang maghilom. Pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Si Marco ay tumingin kay Mara. Patawad, bulong niya, ngunit walang kasiguraduhan kung para kanino ang salita. Para kay Mara, kay Grace, o sa sarili niya. Sa huling pagkakataon, tumingin si Grace kay Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Marco, alis ka sa bahay na ito. At Mara, mag-uusap tayo. Pero sa ngayon, gusto kong mag-isa. Habang paalis ng kusina si Marco, naramdaman ni Grace ang bigat ng mundo na tila bumagsak sa kanyang balikat. Ang pamilyang itinayo nila ni Leo ay nagkalamat, at ang tahanang dati nilang tinuring na ligtas ay naging lugar ng mga lihim at kasalanan. Tahimik ang umaga matapos ang gabing puno ng sigawan at luha. Si Mara ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak ang isang lumang bag na puno ng mga damit at alaala. Alam niyang ito na ang huling araw niya sa bahay na ito. Habang sinusulyapan ang bawat sulok ng kwarto, bumalik sa kanya ang mga sandaling kasama niya, ang pamilya ni Grace. Sa kabila ng lahat, naramdaman niyang itinuring din siyang bahagi ng kanilang pamilya, kahit saglit lang. Dahan-dahang lumabas si Mara mula sa kwarto. Sa kusina, nakita niya si Grace na tahimik na naghuhugas ng mga pinggan. Hindi siya sigurado kung paano sisimulan ang pag-uusap, ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Ate Grace, mahinang sambit ni Mara. Tumingin si Grace sa kanya, ngunit hindi nagsalita. Huminga ng malalim si Mara, pilit na pinipigil ang sariling tumulo ang luha. Patawarin niyo ako. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito, pero aalis na ako upang makapagsimula ulit. Nanatiling tahimik si Grace, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Sa huli tumango siya. Mara, mahalaga ka sa pamilya namin. Pero ang ginawa mo, mahirap iyon limutin. Sana sa pag-alis mo, matuto ka sa mga pagkakamaling ito. Tumulo ang luha ni Mara. Maraming salamat, Ate Grace. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan niyo sa akin. Kahit anong mangyari, mananatili kayong parte ng buhay ko. Habang naglalakad si Mara palabas, nakita niya si Marco sa sala. Ang kanilang mga mata ay sandaling nagtagpo at sa titig na iyon ay nandoon ang lahat ng hindi nila masabi. Lumapit si Marco, ngunit bago siya makapagsalita, inunahan siya ni Mara. Marco, mahal kita, sabi niya. Ang boses ay puno ng lungkot, pero ang pagmamahal na ito ay nagdulot ng sakit sa mga tao na itinuring akong pamilya. Hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Tumango si Marco, halatang pinipigilan ang sarili. Mara, mahal din kita, pero alam kong wala akong karapatang manatili dito. Kailangan ko ring ayusin ang sarili ko. Sana sa tamang panahon makahanap ka ng kaligayahan. Hinawakan ni Mara ang kamay ni Marco. Sandali lang, ngunit ramdam ang bigat ng kanilang paghihiwalay. Paalam, Marco, bulong niya bago tuluyang lumabas ng pinto. Habang si Mara ay naglalakad papalayo mula sa bahay, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang bigat sa kanyang dibdib.
Hindi naging madali ang desisyon niyang umalis. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Sa isip niya, umaasa siyang balang araw ay makapagsimula muli nang walang bahid ng kahapon. Habang naglalakad siya patungo sa terminal ng bus, sumagi sa isip niya ang kanyang mga plano. Magsisimula siya sa maliit na negosyo sa probinsya, magtitinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Nais niyang suportahan pa rin ang kanyang pamilya, ngunit sa paraang hindi na niya kailangang isakripisyo ang kanyang dignidad. Samantala, si Marco ay nanatili sa sala, tahimik na nagmumuni-muni. Alam niyang ang desisyon niyang manatili ay magpapalala lamang ng sugat na iniwan niya sa pamilya. Pumunta siya kay Grace at Leo upang magpaalam. Kuya, Grace, bungad ni Marco, halos hindi makatingin sa kanilang dalawa. Alam kong marami akong nasira. Mahal ko si Mara, pero alam kong hindi tama ang ginawa ko. Kaya aalis na rin ako. Hindi agad sumagot si Leo. Ngunit sa wakas, nagsalita siya. Marco, hindi ko alam kung paano kita mapapatawad sa ngayon. Pero ikaw pa rin ang kapatid ko. Sana sa pag-alis mo, matutunan mong ayusin ang sarili mo. Si Grace naman ay tumingin kay Marco. Ang mukha nito ay puno ng pagod, ngunit matatag. Marco, mahalaga ang pamilya. Pero minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat kung mas marami itong sinasaktan. Sana sa susunod, isipin mo ang mga taong maapektuhan ng desisyon mo. Tumango si Marco. Patawad. Mahina niyang sabi bago siya tumalikod at umalis. Habang naglalakad siya palabas ng bahay, naramdaman niyang ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na paalala ng mga pagkakamaling nagawa niya. Sa isip niya, nais niyang bumuo ng bagong simula. Magsisimula siyang magtrabaho sa isang maliit na tindahan sa Maynila, layuning patunayan sa sarili na kaya niyang bumangon mula sa pagkakamali. Sa bahay na iwan sina Grace at Leo, ang katahimikan ay tila bumalot sa kanilang paligid, ngunit sa ilalim nito ay naroon ang bigat ng mga sugat na iniwan ng mga lihim at kasalanan. Umupo si Grace sa mesa, hawak ang isang tasa ng kape, habang si Leo ay naupo sa tapat niya. Hindi ko alam kung paano tayo magpapatuloy, Leo. Sabi ni Grace, ang boses ay puno ng lungkot. Ang lahat ng tiwala ko, parang nawala na. Grace. Sagot ni Leo, mahina ngunit matatag. Alam kong maraming nasira. Pero kung gusto nating buuin ulit ang pamilya natin, kailangan nating magsimula sa kung anong meron pa tayo. Tumango si Grace. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi ganoon kadaling maghilom ang sugat. Ang tahanang ito, Leo, dati punong-puno ng pagmamahalan. Pero ngayon, para bang iniwan tayo ng lahat ng iyon? Hindi, Grace, sagot ni Leo. Nandito pa rin ako. Nandito pa rin tayo. At sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin tayong ayusin ang lahat. Ang mga salita ni Leo ay nagbigay kay Grace ng bahagyang lakas ng loob, ngunit alam nilang pareho na ang paghilom ng kanilang pamilya ay mangangailangan ng panahon. Habang nakatingin si Grace sa labas ng bintana, naalala niya ang mga masasayang araw na buo pa ang kanilang tahanan, ang mga ngiti, tawanan, at pagmamahal na akala niya ay magtatagal magpakailanman. Ang lihim sa loob ng tahanan namin ay nagtapos, ngunit ang sugat na iniwan nito ay habambuhay na mananatili, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, pinangako niya sa sarili na gagawin ang lahat upang buuin muli ang nawasak, kahit alam niyang hindi na ito magiging katulad ng dati. Sa labas, si Mara ay tahimik na naglalakad patungo sa terminal ng bus. Ang bag niya ay nakasabit sa balikat. Sa isip niya, dala niya ang mga aral ng nakaraan at ang pag-asang makapagsimula muli. Samantala, si Marco ay tahimik na nakasakay sa kotse, iniisip kung saan siya pupunta at paano niya maitatama ang kanyang mga pagkakamali. Ang tahanan na minsang puno ng lihim ay muling nanahimik. Ngunit sa katahimikan na yon, naroon ang mga paalala ng mga sugat na kailangang paghilumin at ang pag-asang balang araw, ang lahat ng ito ay magiging bahagi na lamang ng kanilang kwento. The End.